Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Believer, Walang Wedding Damit. Ito ang mga believers pag mataas, ibig sabihin self-righteous. At ang daming nila nagawa sa tingin nila mabuti. Pero sa mata ng Diyos, mayabang yan. For example, parating naglilingkod sa simbahan pero masama pa rin ugali or ayaw nilang magpatawad ng kapwa nila. Itong mga tao, nag-rely sila sa kanilang wisdom at understanding. Parati, most especially tungkol sa Biblia. Ang galing nila mag-quote ng Bible verses. Memorize nila mabuti. Tapos sasabihin nila sa mga tao, pero si Jesus Christ, hindi ang Panginoon nila talaga. Sabi ni Jesus Christ, "Ako ay ang daan, katotohanan, at buhay." Ibig sabihin, kailangan natin siya ang Panginoon natin sa buong buhay natin, including ang ating isip, emotions, lahat ng gawain natin, at pagsalita natin. Kung gusto natin pumasok sa langit, kailangan natin ibigay 100% authority kay Jesus Christ. Guide, pagsabihan at disiplinado at pagpagalitan tayo araw-araw para meron tayong transformation at magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Sa Matthew chapter 7 verse 21 ay ang mga believers hindi nakapasok sa langit. Ano? Sabihin mo sa akin ulit yun? Hindi sila nakapasok sa langit, yung mga believers? Sasabihin ko sa iyo, oo. Ang katotohanan sa Biblia na hindi natin narinig sa mga pastor at pari sa simbahan, meron mga believers pupunta sa impyerno. Bakit? Kasi ayaw nila magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Gusto nila pa rin ang mga kasalanan nila. For example, gusto nilang magmura or ayaw nila magpatawad yung mga taong nasaktan sila. So, etong mga tao, hindi sila nagsisi. So, when namatay sila, pupunta sila sa impyerno. Ganun lang simple ang rule ni Father God sa atin. Magsisi tayo, papasok tayo sa langit. Ang daming tao ng mga believers, natanggap nila si Jesus Christ as a Panginoon nila at tagapagligtas. Pero, ayaw nilang naman magsisi. Yun ang unang preaching ni Jesus Christ And yun ang real, only preaching ni Jesus Christ. Magsisi na kayo. Para hindi kayo pupunta sa impyerno. Ayaw ni Jesus Christ pupunta ang mga believers sa impyerno or even unbelievers, yung mga masamang tao. Ayaw niya. Yung mga yung impyerno para sa mga demonyo lang yan para kay Satan Pero kung matigas ang puso mo at isip mo, walang choice si Father God, tatapon ka talaga sa impyerno. Kasi hindi mo siya mahal. Kung mahal mo si Jesus Christ, gawin mo ang utos niya. Alam mo, ang langit, hindi natin
ownership yan eh. We don't own langit. God does. So, merong rules si Father God para pumasok tayo sa langit. And yung only rule niya is tanggapin natin si Jesus Christ as ang ating Panginoon at tagapagligtas. Tapos, magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Yun ang kalooban ng Diyos. Magsisi, ibig sabihin, hindi nang hingi tayong patawad. Hindi. Sorry lang yun. Pagsisi means na baguhin mo ang buhay mo, yung ugali mo, yung isip mo through the guidance and the help of Jesus Christ at Holy Spirit when natanggap mo si Jesus Christ sincerely sa puso mo as Panginoon at tagapagligtas. Tapos, hindi din sila papasok sa langit kasi hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Gusto nila happy lang sa buhay. Tsaka na lang ang pagbalik loob sa Diyos. Yan ang mga believers and mga tao. And nakita ko, na-experience ko yung mga taong happy lang. Tsaka na lang magsisi. Walang takot sa Diyos. Hindi nila naisip yung consequence ng kasalanan nila. Hindi nila alam bukas baka patay na sila. Walang takot sa Diyos. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 sabi, magtiwala ka buong loob mo kay Jesus Christ at hindi sa experiences, akala mo, wisdom at understanding mo, nor feelings mo. Tayo parating na depend either sa isip natin, yung mga experiences natin, or mostly sa feelings, sa puso natin. 'Di ba sabi daw sa Bible, how wicked, evil ang puso natin. That's why kailangan renew ang isip at magsisi tayo sa mga kasalanan natin para malinisin ang puso natin. Kasi alam mo, yung puso natin, kung siya ang magtiwala tayo sa puso natin, we please the flesh, our katawan, yung sinful nature natin. That's why wicked, evil ang puso natin kasi gusto niya gawin ang kasalanan, hindi yung kalooban ng Diyos. That's why kailangan natin alisin ang masamang kasalanan sa puso natin through aminin ang kasalanan natin at magsisi tayo. Tapos ibibigay sa atin ni Jesus Christ, kung seryoso tayo talaga, ang puso niya. Always sa lahat ng gawain mo, pagpasalamatan mo si Jesus Christ. Good and bad times. Hindi nang yung, praise God, ang ganon, ang sayang buhay ko, blessed ako, like that. Pero kung, for example, sa buhay ko, ang dami kong nangyaring masama. Namatay ang tatay ko, 3 years after, namatay ang mami ko. Sa bahay, I took care of them. At nakita ko silang namatay sa bahay. Ang sakit yun. Pero, I praise God. Kasi alam ko,
Hindi nang nasa langit na sila. Pero alam ko, God is good. Hindi niya ibibigay sa akin ang pagsubok at mahirap ng buhay ng ito kung hindi ko kaya. So, yun ang testimony ko tungkol sa always praise God good and bad times. Ang dali mag-praise God when lahat ng nangyayari sa buhay mo maganda. Pero kung lahat na nangyayari puros pagsubok, parang si Job sa Bible, are you going to praise God pa rin? Mahalin mo pa rin si Jesus Christ? Or iiwan mo na siya kasi, ay Lord, ganun ka na ayaw mo naman, hindi mo, first of all, ito yung papasok sa isip mo kasi na-experience ko to. Sabi ng demonyo sa'yo, ay hindi ka naman mahal ng Diyos kasi kung mahal ka ni Jesus Christ, bakit dadaanan ka ng lahat tong pagsubok sa buhay? Saan ang Diyos sa buhay mo? Naiwan ka na. Hindi ka na mahal ni Jesus Christ. And hindi yan tama. That's a lie from Satan. That's not from God. Lahat yan, pagsubok yan, para ma-increase ang faith and dependency mo kay Jesus Christ. That's why yung mga messages ko, malakas ang dating ko kasi na-experience ko yan. Lahat ng pagsubok sa buhay ng mahirap. At nadaanan ko at mas malakas ang faith ko na yon. Kasi si Jesus Christ was there helping me. Hindi niya ako naiwan. Even when walang tao doon, kasama ko, wala akong pamilya ng family member na tulungan ako sa lowest point of my life. That's why yung messages ko na yun, matapang ang salita ko. Kasi alam ko ang hirap ng buhay, pero kung kapit lang tayo kay Jesus Christ and gawin natin ang kalooban ng Diyos parati, araw-araw, yung faith mo will increase at wala kang takot sa mundo, sa buhay mo. Kasi kasama mo si Jesus Christ. Patapos mo gawin itong lahat na sabi ko sa inyo, ipapakita sa iyo ni Lord Jesus Christ ang kalooban ng Diyos na kailangan mong gawin para pumasok sa langit. Alam mo ba bakit kailangan natin parati pasalamatan ang Diyos? Kasi nagpapakita mo kay Jesus Christ, nagkumbaba ka at kontento ka sa buhay mo. At submissive ka sa lordship niya sa buong buhay mo. Okay. Sabihin ko sa inyo, ang daming tao, believers, na pasalamat sila kay Jesus Christ, pero mamaya complain sila. Ay, ang hirap ng buhay, ang hirap, ang dami kong sakit, ang sakit ng katawan ko. Useless ang pasalamat mo kay Jesus Christ kung prideful ka naman. Kasi alam mo, yung complain, pride yan Alisin mo yan. Magkumbaba ka, magsisi ka. Aminin mo, pride yan. Okay? Ang daming mga Pilipino, favorite nilang self-pity. Complainers. And
Yun ang katotohanan. Rather than, okay, Lord, mahirap ang buhay, pero andyan ka, kasama ko, at alam ko, hindi mo ako iiwan. Anong gusto mong gawin ko? Anong kalooban mo? Sundin ko. Yun lang. When narinig mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, alam mo for sure yun, gawin mo. Tapos i-bless ka ni Jesus Christ. Ganun ang simple. Pero kung ang daldal mo, sabihin mo sa lahat ng tao, ay, kawawa ko, ito mga gamot ko, ito yung mga ganun, problema ko. Pride yan. Sa mga tao, naaawa sila sa'yo kasi ganun din sila. Pero sa mata ng Diyos, prideful ka. Magkumbaba ka. Aminin mo kasalanan mo, magsisi ka. Kung gusto mo pumasok sa langit. Yan ang katotohanan. Kung gagawa mo ito, makikilala ka ni Jesus Christ. Kapag namatay ka, papasok ka for sure sa langit. So, ito ang end of the video. Sana meron kayong natuto at sana magising ang isip at puso nyo para magsisi kayo sa lahat ng kasalanan mo. Ako, ganun din. Araw-araw nagsisisi ako sa lahat ng kasalanan ko kasi hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. Gusto ko pumasok sa langit. For sure. So, ito ang end of the video. May Jesus Christ bless you.